Hi, this is Miss Lindsay again. Welcome to this channel. This channel talks about motivations and insights. If you like videos like this, then you can subscribe to this channel. I-click mo na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na i-upload ko. If you are interested in this video, then stay tuned. Pag-uusapan natin ngayon ulit ang mga taong tahimik. So, again and again, ang topic natin ngayon ay quiet people. I want to make videos about quiet people. It's because sila kasi yung mga tao na laging nami-misinterpret sa karamihan or lagi silang nami-misinterpret ng mga tao na sa paligid nila. Hindi mo naman sila matatawag na anti-social. It's because they have also their circle of friends. Yun nga lang, iba sila, iba yung kanilang personality when it comes to na friendship, iba yung personality nila sa mga taong outgoing. Mga bagay na dapat at di dapat gawin sa isang tahimik na tao. Number 1, don't show them na kinokontrol mo sila. Kapag ka may kaibigan ka or kapamilya ka na tahimik na tao, don't show them na kinokontrol mo sila kasi by the time na nararamdaman nila na kinokontrol sila when it comes to their decisions, kung bang parang nagsiset ka na, ay dapat ganito, ganyan. Don't show them na kinokontrol mo sila. It's because by the time na ginawa mo yon, na nararamdaman nila yon, they will not going to trust you anymore. And then they will not going to build deeper relationship with you. Number 2, don't treat them like they are less or mas mababa sila kaysa sa iba or kaysa sa'yo. Huwag mo silang itrato na mas mababa kaysa sa'yo. Mas gusto nila yung quality kaysa yung maraming kaibigan. Mas gusto nila na konti ang kaibigan nila as long as totoo at alam nila na magpagkatiwalaan kaysa magkaroon sila ng maraming kaibigan. Na-i-manipulate lang sila or kukontrolin lang sila. So, don't treat them less. Kasi by the time na itrato mo sila na mas mababa sila kaysa sa'yo, tapos na kayo without any explanation. Number 3, do not make them feel na hindi sila importante sa isang circle ka nag-e-effort sila sa iyo kapag binibigyan ka nila ng panahon, binibigyan ka nila ng time, especially sa friendship. Darating yung panahon na mapapagod na sila. It's because nararamdaman nila na parang sila lang yung nag-workout sa isang relationship or parang sila lang yung nag-workout sa isang friendship. Yung parang nafe-feel nila na ay parang naghahabol na ako sa kanya. Ay parang hindi na to maganda. So, i-disconnect nila yung sarili nila sa iyo kahit pa masaktan sila without any explanation. It's because that is their personality. May tahimik ka na kapamilya. Alam mo, kapag ka nagkaroon ka ng tahimik na kaibigan or kapag ka yung karelasyon mo is a quiet person, you are lucky enough. Bakit? Lalo na kapag ka ang tahimik na tao na yan is kind-hearted, you're very lucky kasi sila yung tipong mga tao na they will going to invest time sa'yo talaga. So, number 2 is, ano nga ba ang mga do's? Dapat you have to make them feel na belong sila sa isang circle. Value them so that ganun din ang gagawin nila sa'yo. Number 3 is, what are you going to do is, kapag may mga sikreto ka na hindi mo masabi sa pamilya mo, hindi mo masabi sa mga kapatid mo, sabihin mo lang sa close friend mo na tahimik kasi safe yan. Although hindi ko naman sinasabi na lahat. Pero kadalasan kasi talaga sa mga tahimik na tao na nakilala ko, kapag nagsasabi ka ng sikreto, hindi talaga mabubunyagan. Bakit? Tahimik nga sila di ba? So, bakit nila ibubunyag kung tahimik sila? If you like this video, you can hit the like button. You can subscribe to this channel if you haven't subscribed yet. This is Miss Lindsay again. Thank you for watching.